Engkantong Apoy, Mutya ng Silakbot. Etong kwento na to mga kabayan ay kakaiba. Halimbawa ng isang kaganapan kung ano ang other side na epekto kapag nagkaroon ka ng mutya. Nasanay kasi tayo na may karagdagang kapangyarihan, kayamanan, nakakatulong ka sa iba't ibang tao, pero dito, iba ang mangyayari sa bida ng kwento. Kapalit ng mutya, kapangyarihan ng mutya, naapektuhan ang sarili niyang pamilya kahit siya mismo mga kabayan. Ang katanungan dito ng bida tatanggapin mo pa rin ba ang mutya kung ang kapalit nito ay buhay ng mga mahal mo sa buhay? Shoutout nga pala para sa kabayan nating si Craven, pati na rin sa girlfriend niya na si Lavinia. Kung gusto niyo ma-shoutout or kung may special kayo na gustong pasabi, mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bugoy. Taong 1979. Kapis. JD. Lucia, nakita mo ba yung mutya rito? Hindi ko na mahanap. Nagkagulo mga gamit sa kwarto ko. Nasaan ba si Bugoy? Animal na bata. Ilang ulit ko nang pinagsabihan. Galawin na ang lahat ng bagay, wag lang ang mutya. Hanapin mo nga ang batang yon. Wag mong hayaan na akong sumundo kung nasaan siya ngayon. Baka sa harapan ng mga tao pa ako makagawa ng hindi kaaya-aya. Nagmamadali si Nanay Lucia papunta sa tambayan ng anak. Nang makita si Bugoy na masayang nakikipaglaro ng tumbang preso, walang pasabi itong kinaladkad. Nagreklamo naman si Bugoy. "Nay, kung makahila naman, mapupunit yung tagiliran ko niyan eh. Ano po bang problema?" Hindi mo alam, Bugoy. Dumating na ang tatay mo. Alam naman natin na ikaw ang may malikot na kamay. Nasa ng mutya ng tatay mo? Galit na galit siya. Kapag may nawala ako kagad, maniwala kayo o hindi, hindi po akong kumuha. Baka si Bunso ka mo ang nangialam. Hindi alam ni Bunso ang gamit ng tatay mo. Bugoy, mabuti pa umamin ka na lang. Isaoli mo ang mutya. Hindi magandang gawing biro ang gamit. Sagrado yun eh. Ano man ang mangyari dito, hindi magdadalawang isip ang tatay mo na parusahan ka. Hindi nga po kasi ako. Nay, maniwala ka. Wala akong kinuha. Anuin ko yung mutya. Malay namin kung binenta mo. Nakita ko kung paano kang makinig sa usapan ng mga matatanda doon sa bayan. Nakisali ka pa nga eh. Dahil sa kuryosidad mo sa mga tangan, kumikislap pa yung mata mo nung nalaman na pwedeng ibenta. O ano, kanino mo binenta? Gaano kalaki ang kinita mo? Sapat ba yan para iligtas ang buhay mo sa parusa ko? Hahatawi na sana ng sinturon nang pumagitna si Nanay Lucia. Albino, tama na. Mabubugbog na naman ang anak mo nang wala sa oras. Hindi niya kinuha. Narinig mo naman ang sinabi ng anak mo. Baka nakaligtaan lang. Baka inilagay kung saan. Malay natin ikaw ang nakalimot. Kinakampihan mo pa ang anak mo, Lucia. Ilang ulit na tayong pinagnakawan yan. Binenta pa nga ang singsing natin eh. Ilang beses na rin nahuli sa akto na kumukuha ng pera. Sabihin mo sa akin, paano ko maniniwala na hindi siya ang kumuha kung ganyan ang ginagawa niya sa atin? Oo, nagnakaw ako. Nangupit ako pero dati yun. Hindi ko na po ginagawa ngayon. Kung makapanghusga kayo, parang hindi niyo ako anak ah. Hindi sa lahat ng oras masama ang isang tao. Aba, sumasagot ka pa. Tumatapang ka na ata ha? Hoy Bugoy, baka nakakalimutan mo. Maluwag sa puso kitang tinanggap kahit hindi kita anak. Pakiusap lang. Bilang respeto sa pagpapakain ko sa'yo, magsabi ka ng totoo. Nasaan ang mutya at kanino mo binenta? Tatay naman, nauunawaan ko madali kayo magalit sa akin. Lalong-lalo pa, hindi naman tayo pareho ng dugo. Pero sana naman matuto kayo makinig sa paliwanag ko. Wala po akong kinuwang mutya. Hindi ako nangialam sa gamit nyo. Ano gagawin ko dun?
Natauan si Tatay Albino. Kumalma matapos mapagtanto ang ginawa. Ay, naku talaga. Pasensya na, nadadala ko ng emosyon eh. Alam mo naman kung gaano ko pinapahalaga ng gamit na yon. Hindi ko makita, kaya ganyan ang galit ko. Nasaan ba si Brian? Hanapin mo nga, Lucia. Pagkatapos si Bugoy, ang bunsong anak na si Brian ang inosisa. Kaso nga lang hindi mapilit dahil bata lang ito. 5 taon pa lamang at hindi naniniwalang maaabot ang kisame na siyang pinaglagyan ng kahon ng mutya. Nahulog sa malalim na pag-iisip kung sino ang posibleng kumuha. Kung hindi mo naiwala, kung wala sa mga anak natin ang kumuha, hindi naman ako, lalong hindi ako. Sino kaya, Albino? Hindi naman sa pangaano. Baka kinuha uli ng kaibigan mong Engkanto. Hindi na ba kayo nag-uusap dalawa? Imposible ang nasa isip mo, Lucia. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Yun na rin ang huli naming pag-uusap eh. Malinaw ang sinabi niya na hindi siya babalik dito sa mundo natin. Sino man ang kumuha ng mutya may kalalagyan sa akin. Hindi ako makakapayag na lalapastanganin niya ang sagradong gamit na maraming taon ko nang inalagaan. Mahuli ko lang kung sino yan. Hindi na siya sisikatan ng araw. Patawarin ako ng Diyos sa magagawa ko. Hinay-hinay lang, Albino. Huwag mong hayaan na ang puot ang manaig dyan sa puso mo. Nakakasigurado ako kahit papano magbabayad ang taong kumuha nun. Sigurado din ako na babalik sa iyo ang mutya. Ikaw ang kinikilalang amo nun. Sandali lang. Aksidente ko lang nakuha tapos may banta na sa buhay ko, pasensya naman. Inayos ko lang yung kisame. Marami kasing alikabok tapos may kahon. Parang tinanggap lang kaya naisip kong sunugin. Nakita ko ang laman kaya nandito ako para ibalik. Grabe naman kayo. Nagkamali lang yung tao, pinagbibintangan nyo na kagad. Wika ni Jojo. Pinakabatang pinsan ito mula sa angkan ni Tatay Albino. Kamakailan lang nanirahan sa kanila, gawa ng pagkakaroon ng trabaho sa lugar. Isang antingero si Jojo, mahilig magkumpuni ng mga bagay-bagay. O nakita mo na, Albino? Yang bibig mo kasi, kung ano-ano ang sinasabi kapag may nawawala. Nanghuhusga ka agad ng sitwasyon. Hindi naman magawang magalit ni Tatay Albino dahil kilalang kilala ang binata. Mabuting tao ito. Hindi kayang pasukin ang kasamaan kahit pasindakin para gawin ang bagay. Matapos masuri ang mutya, kumalma na ang matanda. Pasensya ka na din, Jojo. Naghalo kasi yung galit at pag-aalala ko para sa mutya. Kaya nakapagsabi ng ganong salita. Patawarin mo sana ako. Ayos lang po, tiyo. Alam ko naman ang pakiramdam kapag may mahalagang gamit na nawawala. Nga po pala, sa bakanting lote kasi ako nagsusunog. Tapos pagbukas ko ng kahon, tinignan ko yung laman eh. May dumaan na matanda. Huminto para matignan ng mutya. Hindi ko pinahawak pero ang sabi niya, may malaking sakuna daw na darating sa nagmamay-ari nito. Nakakatakot yung pagkasabi niya, parang magkakatotoo talaga eh. Ano po kaya yun? Napabuntong hininga si Tatay Albino. Sa katunayan, ito din ang sinabi ng Engkanto na nagbigay ng mutya. Darating ang panahon, masusubok ang gamit para labanan ang sakuna na hamon sa buhay ng nangangalaga. Maraming taon na ang lumipas. Walang nangyari kaya panatag si Tatay Albino na baka nagkamali lang ang elemento. Ngayon na marinig ang sinabi ni Jojo, nanumbalik ang pag-aalala. Hindi na rin nabigyan ng oras para pag-isipan dahil nariyan na ang kumpare na maghahatid sa kabilang bayan. Sa katunayan, isa ring manggagamot si Tatay Albino. Nagbabahay-bahay kung hindi kayang lumakad ng pasyente. Nagtitiwala ang karamihan sa kakayahan dahil bawat pasyenteng dumadaan sa matanda, lahat ay napapagaling.
Sinasamantala na rin ang oportunidad dahil kung sa doktor o espesyalista, kinakailangan pa ng malaking halaga bago masuri. Kay Tatay Albino ay walang bayad. Nasa pasyente na ako magbibigay, pero hindi pera ang tinatanggap kung hindi mga gamit, pagkain o hindi kaya maiinom. Kung minsan kapag ginagabi, matutulugan ang hinihingi. Maraming nagtatanong, saan nga ba galing ang kakayahan ni Tatay Albino at abilidad? Isang suri, isang tingin, alam na kaagad ang gagawin para mapagaling ang pasyente. Paminsan na ring napaaway dahil sa pagpupumilit na malaman. Dito nagsimulang masagad ang pasensya ng matanda na nakaabot hanggang tahanan. Bigla-bigla na lang sasabog ang galit, lalo na kapag may kinalaman sa mutya. Sa puntong ito, tumuloy sa tahanan ng pasyente na may tuturing na kalaban ng mga tao. May lahing aswang, pero hindi gulo ang pinuntahan ni Tatay Albino, kundi puksain ang elemento na nambibiktima sa anak nito. Napalunok ang ama ng pasyente. Kagad nag-iwas ng tingin. Hindi makatitig kay Tatay Albino. Naunawaan ito ng matanda. Subalit hindi magawang babaan ng bisa ng mutya para na rin sa sariling kaligtasan. Dumiretso sa kwarto na kinalalagyan ng binata. Nag-aapoy ang katawan sa sobrang init. Buo-buo ang pawis. Tumitirik ang mga mata. Puro ungol na lamang ang lumalabas sa bibig. Nang matukoy ang kalagayan, napailing na bumaling si Tatay Albino sa ama nito. Ipagpasensya mo na, pero hindi ko na magagamot ang anak mo. Nakasulat na sa tadhana ang mangyayari. Nakatakda na ang kamatayan ng binata. Masyadong matibay ang sumpa na hindi ko kayang mapuksa. Kapag pipilitin natin, dalawa lang ang patutunguan. Mamamatay ngayon ang anak mo o ako mamamatay. Siyempre alam mo na ang sagot ko. Ayoko ring maaga mawala sa mundong ito. Patawarin mo ko. Wala na bang ibang paraan? Kung mamatay man ang anak ko, aking tatanggapin. Pero hindi ba natin pwedeng makausap ang elementong nagpataw sa kanya ng sumpa? Tanong ni Armando, ama ng pasyente. Pwede naman, pero wag kang umasa na madaling mangyayari, lalo na kapag nakaharap ang kalaban. Isang silakbo ng pinag-uusapan natin dito. May nakalaban ako noon. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paanong haharapin ang elementong yan. Kailangan ko lang ng tao, kagaya mo, na siyang tatawag dito. Dinala ni Tatay Albino si Armando sa kagubatan. Naganap ng maayos na pwesto para sa ritual ng pagtawag. Maya-maya pa, sinimulan ang orasyon na magbubukas ng lagusan ng kabilang mundo. Hindi nagtagal, lumabas din ang elemento. Ang silakbon, isang uri ng engkanto na kumakain ng aswang. Hindi literal ang pagkain ng katawan dahil enerhiya ang kinukuha. Nag-aapoy ang kabuuan, simbolo ng kapangyarihang taglay. Palagi itong galit. Basta na lamang sisiklab ang apoy na parabang bulkan. Kahit nasa malayo ka pa, basta makita mo ang nilalang, maaabot ka ng apoy nito. Makakaramdam ng pagkapaso sa iba't ibang parte ng katawan. Nang makaharap nila ito, naganda sa pagsugod si Armando. Pinigilan siya ni Tatay Albino. Sinabi ko na sa'yo kanina, kumalma ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Isang pagkakamali lang pwede kang mamatay. Huwag mo namang unahan ang anak mo sa kabilang mundo. Nauunawaan ko ang punto mo, pero hindi ako tatayo lang dito. Gusto ko siyang lapitan at patayin. At bakit? Anong uri ng aswang ka ba? Kahit nga ang mga kubot na mas malakas sa'yo, aatras kapag silakbo na ang kalaban. Huwag kang magmagaling, huwag magtapang-tapangan, at lalong huwag magpadala sa bugso ng damdamin.
Armando, kakausapin lang natin ang elemento. Makikiusap na idaan sa pag-aalay ang sitwasyon. Hindi man mapipigilan ang nakatakdang kamatayan ng anak mo, mapapagaan naman ang pagtawid sa kabilang buhay. Kahit papano, hindi may hirapan ng binata. Tumabi ka. Ako na ang bahalang makipagkasundo. Kumalma ka ha. Kapag hindi ka nakinig, ako mismo magtutulak sa'yo patungo sa kalaban. Kinausap ni Tatay Albino ang elemento sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan. Nagsasagutan sila sa isipan. Mabuti na lamang pumayag ang elemento. Hindi dahil natatakot siya kay Tatay Albino. Nare-respeto niya lang ang mutyang tanga nito. Pag-uwi sa tahanan ni Armando, inihanda kagad ang hinihingi para sa pag-aalay. Isinagawa kagad ni Tatay Albino para mabawasan ang kalbaryo ng pasyente. Buntong hiningang kinausap uli si Armando pagkatapos. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Isa din akong ama. Kaso may mga bagay na hindi na natin mapipigilan. Ipagdasal mo na lang ang magiging kamatayan ng anak mo. Naway payapa siyang pumanaw at tumawid sa kabilang mundo. Sige na, mauna na ako. Tinapik ni Tatay Albino ang balikat ni Armando. Umalis na siya doon sa lugar. Kumusta naman ang pasyente? Grabe ka, kahit may lahi ginagamot mo pa rin. Hindi ba dapat hinahayaan na lang ang mga yan? Kapag sila nang bibiktima, wagas kung makapanakit. Pumapatay pa nga eh. Tapos kapag nag-iingalo, magtatawag din pala ng tao para magpagamot. Wika ni Paring Jesus. Bilisan mo na lang ang pagmamaneho. Malayo pa ang uuwian natin, oras na. Walang pinipili si Tatay Albino. Mapatao o kahit may lahi. Ginagamot niya ito nang hindi nagtatanong. Para sa kanya, masama man o hindi ang nilalang. Kapag nangangailangan, tutulungan. Isasantabi ang usapin ng kabutihan at kasamaan dahil buhay ang pinag-uusapan. Isa pa, sa kabutihang palad, wala pa naman siyang pasyente na may malalang ginawa. Si Armando at ang anak nito, mababang uri ng aswang na umaasa sa karne ng mga hayop, hindi ng tao. Bali-balik ta rin man ang mundo, matatawag pa ring mabuti ang dalawa. Albino, huwag ka sanang magagalit pero may bisita ka. Yung kapatid mo nandito. Uminit kagad ang ulo ng matanda sa bungandang asawa. Pagtungo ng sala, naroon ang kapatid na si Mang Rogelio. Masayang masaya habang nakikipag-usap kay Bugoy, Brian at Jojo. Biglang natahimik nang makita siya. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito pagkatapos ng ginawa mo. Bukas ang pintuan. Makakalis ka ng hayop ka. Kumalma ka muna, Albino. Kung makataboy ka, parang hindi tayo magkadugo. Nandito ako para makita ang mga pamangking ko. Ano bang masama? Saka, ikaw kumusta ka na? Matagal na nung huli kang dumalaw sa bahay. Inaantay ka ni tatay. Hindi mo ba dadalawin? Tatay mo, dahil ikaw lang ang anak nun. Pwede ba? Huwag mong sabihin ang pangalan ng matandang yan. Lalong umiinit ang ulo ko. Huwag mong intayin na ako mismo ang kumaladkad sa'yo, umalis ka na. Alis naman talaga ako dito eh. Pero sigurado ako na nais mong malaman ang sasabihin ko. Sumunod ka sa akin sa labas. Alam kong ayaw mong marinig ng mga bata at asawa mo ang bagay na to. Nagtatakang sumunod si Tatay Albino. Nang makalayo, saka bumaling ang kapatid. Bilisan mo ha. Siguraduhin mo lang na may kabuluhan yan dahil kapag wala, may kalalagyan ka sa akin. Alam mong hindi ako nagbibiro. Gusto ko lang naman na malaman mo na nakatakda na ang kamatayan ni tatay. Anak ka man sa labas, hinahanap ka pa rin niya. Subukan mong dumalaw. May bagay siyang gustong sabihin sa'yo.
Hindi ko alam pero sabi niya mahalaga. Pakisabi na lang din na huwag siyang umasa. Siya mismo ang tumakwil sa akin at wala siyang karapatan na tawagin ako. Matagal ko na siyang kinalimutan. Pati ikaw nga kinalimutan ko na eh. Walang problema. Ipaparating ko sa kanya. Pero hindi ba gusto mong malaman kung sino nga ba ang kalaban? Kunot noong hinatid ng tanaw ang papalayong kapatid. Hindi mawari kung ano ang tinutukoy nito. Sa pagkakalam, matagal na siyang humiwalay sa mga ito, magmula nung sumakabilang buhay ang ina. Binata pa siya ng mga panong yun. Ngayon lang uli nakarinig ng balita mula sa kanila. Napaisip ng malalim. Maya-maya pa isang matanda ang lumapit sa kanya. Baka hindi ka na makaahon sa lalim ng iniisip mo, iho. Bakit hindi mo na lang alamin kaysa mag-isip ka ng ganyan? May karapatan kang malaman kung sino ang kalaban para mapagandaan, hindi ba? Teka sandali, sino ho ba kayo? Kung makapagsalita parang may alam ka, bakit ka ba nangyayalam? Ngayon lang di kita nakita sa lugar na to, bago ka ba? Hindi naman. Matagal na ako sa lugar na ito at sa katunayan, mas nauna pa ako sa lahat ng mga tao. Ang maipapayo ko lang, kitain mo ang iyong ama. Alamin kung sino ang kalaban. Bilisan mo, bago mahuli ang lahat. Wika ng matanda. Tinapik siya sa balikat bago umalis. Tiyo, nakausap mo na rin pala yun? Siya yung sinabi kong matanda. Yung nagsabi sa akin na may paparating na sakuna. Binanggit po ba niya sa inyo? Wika ni Jojo nang mapansin ang tagpo nila ng matanda. Dahil dito, naisip ni Tatay Albino na puntahan ng ama. Labag man sa kalooban na muli itong makita, nilunok na lamang at nagmamadali sa pakikipag-usap. Kaso nga lang may diferensya na ang pananalita. Paralisado at hindi makapagsalita ng maayos. Huwag mong madaliin. Nakita mong naghihirap na yung tao eh. Mabuti naman naisip mong pumunta rito. Makita ka bago mamaya pa ang hiling niyan, kaya umayos ka. Bakit ba kasi hindi na lang ikaw ang magsabi? Hindi ako nagsasayang ng oras sa ganitong bagay. Maraming nag-aantay sa akin para magpagamot. Sa kanya mo dapat malaman, hindi sa akin. Matuto kang maghintay kung kailan siya magkakalakas para magsalita. Wika ni Mang Rogelio. Ngumisi pa ito nang aasar bago umalis ng kwarto. Naiwan si Tatay Albino sa tabi na naghihingalong ama. Hindi napigilan ang bugso ng damdamin nang abutin nito ang kamay. Dama sa bawat haplos ang paghingi ng tawad. Sa puntong ito, anuman ang nangyari noon ay unti-unti nang binura. Napalitan ng awa at pagsisisi sa kalagayan nito. Butot balat. Naaakalain mo bawat araw hinihigop ang lakas. Wala nang emosyon ang mga mata. Humihinga na lamang sa pamamagitan ng bibig. Hinila siya nito palapit. Binulong ang nais sabihin. Habang pinapakinggan, hindi malaman ni Tatay Albino ang mararamdaman. Naibunyag ang katotohanan sa likod ng sitwasyon nito. Bukod pa roon, isiniwalat na ang nilalang na ito ay siya rin ang punterya. Iisay-isay ng pamilya hanggat siya na lamang ang matira. Matapos sabihin, nalagutan ng hininga ang ama. Mahabang katahimikan ang namayani. Hindi na idinaan sa anumang proseso ang katawan. Kagad siyang inilibing. Basbas lamang mula kay Tatay Albino ang baon sa hukay. Pagkatapos ito, nag-isip ng malalim. Naudlot ng sumingit si Mang Rogelio. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni tatay. Pero kung may balak kang ipaalam sa akin, makikinig ako. Mas mabuti pang lumayo ka muna sa lugar. Magtungo ka sa probinsya o kahit saan basta ligtas ka. Kapag may lalapit sa'yo na hindi mo kilala, layuan mo. Iwasan mo rin ang pagtungo sa mga makahoy na lugar
lalong-lalo na sa kuweba. Makinig kang mabuti kung ayaw mong mamatay ng maaga. Bakit naman ako susunod sa'yo? Pinakisamahan lang naman kita dahil kay tatay. Ngayong wala na siya, huwag kang umasa. Umuwi ka na. Hindi ka tanggap sa bahay na ito. O sige, walang pakialamanan. Sa oras na may mangyari sa'yo, walang sisihan. Umuwi si Tatay Albino. Sa puntong ito nagkagulo sa tahanan. Sumisigaw ang asawa habang nagkakandaugaga sina Bugoy at Jojo sa paghahanap ng gamot. Ang bunso na si Brian, inaapoy ng lagnat. Nagawang kumalma ng lahat pagpasok ng matanda. Unang tingin pa lang kinutuban na sa kalagayan. Malakas ang senyales na may kapit ng engkanto. Nang gawin ang aktwal na pagsusuri, dito napatunayang kinapitan ng elemento ang anak. Nag-aapoy sa init ang katawan. May bakas ng pagkapasok kahit saan. Dito naisip ni Tatay Albino ang nangyari sa ginamot na aswang. Katulad ang sitwasyon. Sa pagkataranta, hindi na idinaan sa herbal na panggagamot. Inilabas ang mutya. Pinakuyom sa bata at tahimik na dinasalan. Namayani ang mahabang katahimikan. Walang mararamdaman sa paligid kung hindi lamig at init. Lamig ang binubuga ng mutya. Layong tupukin ang init na puwersa ng sumpa. Mula sa katawan ng bata, lumipat ang sumpa sa katawan ni Tatay Albino. Doble ang pakikipaglaban pero hindi hinayaan ng matanda na magapi. Doble ang bisa ng sinasambit na orasyon. Tagaktak na ang pawis. Damang-dama ang init ng pagkapaso. Nang makita na lumalakas din ang puwersa ng kalaban, nagpa siya na ilipat lahat sa kanya para makaligtas ang anak. Nang nasa katawan ng sumpa, isinailalim ang sarili sa isang ritual. Nagpausok ng kamangyan. Sa bawat patak ng langis sumisiklab ang apoy. Hinayaan itong lumapat sa katawan pero hindi upang mapaso, kung hindi para higupin ang init ng sumpa. Maya-maya pa unti-unting nakahinga. Pag-apula ng apoy, dito tuluyang kumalas ang kapit ng elemento. Habol hiningang bumaling sa pamilya, subalit napuno ng tawanan matapos makita ang itsura. Tay, mabuti pa kahapon. May ilang hibla pa yung buhok nyo. Ngayon wala na lahat eh. Wika ni Bugoy. Kanya-kanyang iwas ng tingin, nagpipigil ng tawa. Kahit siya man hindi inasahan na makakalbo sa ginawang ritual. Gayunpaman, hindi kinaiya ang itsura ngayon. Para sa kanya, isa pa rin itong tagumpay matapos matalo ang kalaban. Pagkatapos gamutin ang anak sa herbal na pamamaraan, nagtungo sa gubat para harapin ang elemento. Sa puntong ito, hindi inasahan na maaabutan doon ng matanda. Dito na rin formal na nagpakilala pero hanggang pangalan lamang. Ilang ulit na tayong nagkita, kaya magpapakilala na ako. Tawagin mo ko bilang Tandang Kiko. Inasahan ko na pupunta ka sa lugar na ito, kaya nagmadali ako. Nga pala, hindi mo matatawag ngayon ang Silakbon. Sarado ang trangkahan ng mundo nila sa ganitong oras. Hindi yan kapareho ng ibang elemento na matatawag mo anumang oras na isin. Subukan mong bumalik bukas, bandang 5:00. Magdala ka ng baga, abo at tinik ng swa. Kinakailangan mo ang mga ito para makausap ng matagalan ang nilalang. Sandali, masyado kang maraming alam ah. Pwede bang malaman kung sino ka talaga? Isa ka bang albularyo? Manggagamot? Anong klaseng tao ka? Isang matanda na nagkataong may kaalaman sa ganitong usapin. Huwag mo masyadong isipin. Hindi mo rin kailangang alamin ang pagkatao ko dahil dadaan lamang ako sa mundong ito.
dadaan sa mundong ito. Bakit? Taga saan ka ba? Kakasabi ko lang, hindi mo na kailangan malaman. Mauna na ako. Hindi pa naman ako aalis, kaya magkikita pa tayo sa susunod na mga araw. Ang tangan mong mutya, pagkaingatang mabuti. Hindi natin alam kung kailan ka susubukan ng pagkakataon. Maganda ka sa mas malaking sakuna. Napabuntong hininga si Tatay Albino. Naguguluhan habang hinatid ng tanaw ang matanda. Nang makita itong naglaho kagad, naglalaro sa isipan ang ideya na hindi ito tao. Walang sino man na magagawang maglaho sa hangin, maliban na lang kung isa kang elemento. Sa kabila ng napag-usapan, ipinagpatuloy pa rin ni Tatay Albino ang ritual ng pagtawag, subalit kagaya ng sinabi ni Tandang Kiko, sarado ang lagusan sa kabilang mundo. Na-question niya ang kakayahan. Ilang dekada nang nakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento, pero ngayon lamang nagkamali. Sa bawat ritual, natatawag kagad ang nilalang maliban ngayon. Kasabay nito ang lalong pagdududa sa matanda. Habang binabaybay ang daan pauwi, nakasalubong ang kakilala. Siya ang sadya nito. Nagulat sa sinabi. Napahamak si Mang Rogelio. Ayon sa pagkakasalaysay, natagpo ang nakahandusay sa kabundukan. Wala namang nasusunog sa paligid, subalit nagtamo ng pagkapaso. Hindi lang yun, mainit na mainit ang katawan. Napailing na lamang dahil sa puntong ito. Hindi lang bakas ng pagkapaso ang meron, may kakaibang guhit na aakalain mong may ibig sabihin na marka. Dali-dali itong idinaan sa ritual ng pagtatawas. Dito nalaman ang kapit ng elemento sa kapatid. Ginamot. Kaso imbis na gumaling, biglang nalagutan ng hininga. Nanlaki ang mga mata, nakatitig sa patay na katawan. Nang matauhan, nasipat ang marka. Maya-maya pa mula sa bintana, tanaw ang nag-aapoy na elemento. Silakbon. Taglay ang mapangutyang titig. Bago maabutan, naglaho ito sa hangin. Kinausap ang kakilala na nakatagpo sa kapatid. Nangahoy sa paligid nang biglang narinig ang pagbagsak. Sa kuryosidad, sinuri at nalaman na si Mang Rogelio. Nilinaw din ito na habang kinakarga pauwi ang matanda, may nakasunod na hindi nakikita. Hindi maipaliwanag pero kung hangin ang pagbabatayan, naghahatid ito ng init sa pakiramdam. Silakbon nga ba ang sinasabi ni tatay na nagpapaapoy ng nilalang? San Telmo ang naisip ko nung sinabi niya yan, pero mukhang nagkamali ako. Hinalungkat ni Tatay Albino sa alaala ang usapan sa pagitan ng engkanto na nagbigay ng mutya. Binanggit rito noon na sa pagsapit ng takdang araw, may darating para kalabanin siya. Hindi malinaw kung sino o anong elemento, ito lamang ang sinabi. Napailamos ng muka. Ngayon palang dama na ang paparating na sakuna. Madaling araw nang makauwi ng tahanan, ginulat pa sa tagpong naabutan. Si Bugoy, kasalukuyang nakaratay, nangingisay, nag-aapoy sa init ang katawan, may marka kagaya ni Mang Rogelio. Albino, ano pa bang tinutunga-tunga nga mo dyan? Kumilos ka na. Iligtas mo ang anak mo. Uy, napano ka ba? Huwag kang tumayo lang dyan, Albino. Sumisikip ang dibdib ni Tatay Albino. Binalot ng takot sa ideyang matulad ang anak sa yumaong kapatid. Sakalang natauan ng tapikin ng malakas ni Jojo. Orasyon ang kinapitan. Pinahawak sa anak ang mutya at sinimulan ang pagtunaw sa kumapit na sumpa. Kaso nga lang hindi to madali. Imbis kasi naumupa, lalo lang nadagdagan ang pasanin sa paglipas ng mga minuto. Bigla na lang nagsulputan ang apoy kahit walang nakasindi ni isang kandila o gasera sa paligid. Naiwan si Tatay Albino at Bugoy sa silid. Aligaga sa pag-apula si Nanay Lulisya at Jojo, maging ang bunso ay tumulong na rin. Tuluyang naudlot ang panggagamot dahil sumiklab ang apoy sa likuran.
Kinarga ang anak palabas ng tahanan. Hindi makapaniwala si Tatay Albino habang nakatingin sa bahay na kinakain ng apoy. Naagaw ang pansin ng mga kapitbahay na silang tumulong para maapula. Apektado lahat, maliban na lamang sa kusina. Nagawa rin kagad dahil nagtulungan ang mga tao. Albino, sa nangyari hindi na ako naniniwala na hindi tayo dinedemonyo. May apoy ba na bigla na lamang lilitaw? Ano ba nangyari? Ngayon lang tayo nagkaganito. Kumusta na si Bugoy? Maayos na ang kalagayan ng bata, pwede ba? Huwag mo muna akong tanungin, naguguluhan din ako eh. Kailangan ko mag-isip. May mag-iisip bang naghahanda ng mga gamit? Alis ka ba? Lalayasan mo kami. Sa ganitong sitwasyon, Albino, lumalabas na naman yata ang pagkaduwag mo. Umamin ka, may kinalaman ba ito sa mutya? Napailamos ng muka si Tatay Albino. Wala na ring magawa kung hindi sabihin ang katotohanan. Ganon na lang din ang paghugot ng hininga ni Nanay Lucia. Wala sa sarili. Pinaulanan ng hampas sa inis at pag-aalala. Kumalma ka, gagawa ko na paraan. Hindi ako papayag na matulad kayo kay tatay o kay Rogelio. Sagot ko to. Malamang! Sagot mo yan. Sadali. Alam ko nangyari kay tatay pero kay Rogelio hindi. Anong naganap sa kanya? Kagaya ng nangyari kay Bugoy. May marka din siya eh. Ginamot ko kaso salip na gumaling binawian ng buhay. Hindi ko alam kung may mali sa paggamot ko o sadyang malakas ang puwersa ng kalaban. Kahit ako hindi na maintindihan eh. Nagsusunod-sunod, una si tatay, sunod si Rogelio, tapos ngayon si Bugoy. Pati si Brian nung nakaraan. Idagdag pa ang sinabi na paparating na sakuna. Hindi ko alam, Lucia. Maniwala ka man o hindi, parang gusto ko nalang magpalamon sa lupa. Albino, ano ka ba? Hindi to ang oras para panghinaan ka. Pasensya na kung nahusgahan kita. Kung simula na ng sinasabing sakuna, hindi ba dapat naghahanda ka para harapin ito? Huwag ka nang tumunganga o mag-isip sa mahabang oras. Mahalaga ang bawat segundo. Sa sinabi ng asawa, kahit papano nagkaroon ng lakas ng loob. Maya-maya pa hinanda ang mga gamit. Hindi rin mawari kung bakit umalis ng tahanan. Nandito ngayon sa labas, naglakad-lakad sa kabuuan ng sityo. Nakakatulong sa pagpapakalma ang nalalanghap na hangin. Nang makahanap ng pwesto, tumambay muna at inisip ang kaganapan. Sa hindi inaasahan lumitaw si Tandang Kiko. Ano, may sasabihin na naman ho ba kayo? Lumilitaw na lang kayo bigla. Baka naman sinusundan niyo ako. Sana mali ako ha. Mamaya kung anong gawin mo sa akin eh. Kumalma ka nga muna. Nauuna ang init ng ulo mo. Hindi ka naman ganyan noon ah. Iho, may sasabihin ako sa'yo. Makinig kang mabuti dahil baka hindi na kita matulungan. Magtungo ka sa kuweba na pinamumugaran ng silakbon. Sila ang kalaban mo. Tapusin mo kaagad. Huwag mo nang patakasin pa dahil kapag nagkataon, lalala ang sitwasyon. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ano bang alam mo sa nangyayari? Ano bang alam mo sa akin? Sino ko ba talaga? Sinabi ko na sa'yo, napadaan lang ako sa mundong ito at ang pagkilala sa akin ay hindi kailangan. Huwag ka nang magtanong tungkol sa akin ng mabuti pa. Mag-usisa ka na lang tungkol sa kalaban mo. Baka masagot ko pa. Sino o anumang elemento ang kalaban ko, ako na ang bahala rito. Ang gusto ko lang naman sabihin mo kung sino ka. May nakilala ko dati na ganyan ang kilos. Lahat sila iisa lang ang nais. Yon na yung makuwang mutya na meron ako. Ganun ka rin ba? Ako na mismo magsasabi, wala kang makukuha at huwag ka nang umasa. Nagulat si Tatay Albino nang dumagungdong ang halakhak nito. Animoy kulog na humagupit. Sinundan ito ng pagyanig ng mga puno. Hindi lang yun.
Nagliparan ang mga ibon. Nagtakbuhan ang mga ligaw na hayop. Pasensya ka na. Ganito lang talaga ang nangyayari kapag tumatawa ko. Pero huwag kang matakot. Sinabi ko na ang lahat sa'yo. Puntahan mo ang kuweba. Puksain mo ang silakbon bago ka maunahan. Gawin mo to sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang patagalin pa dahil kumikilos na rin sila. Pagpalain ka nawa at gabayin ang kinikilala mong Diyos, Albino. Ngumiti ang matanda. Nagmamadali sa pagtalikod. Natigilan si Tatay Albino nang makita ang pagbukas ng lagusan. Animoy nakabubulag na liwanag at nilamon si Tandang Kiko. Dali-daling pinuntahan pero hindi naabutan. Ganon na lamang ang panghihinayang dahil huli na nang makilala ang matanda. Ito ay walang iba kung hindi ang engkanto na nagbigay sa kanya ng mutya. Naku naman, bakit hindi mo na lang sinabi kaagad na ikaw pala yan? Napagsalitaan pa kita ng masama. Patawarin mo sana ako, iba kasi ang ginamit mong itsura kumpara ngayon eh. Nakakainis naman. Hindi ka talaga nagpakilala. Nasabik pa naman ako makita ka muli. Nagkita nga tayo pero hindi ko naman alam na ikaw yan. Wika ni Tatay Albino. Tinuturo ang dinaanan ng matanda. Maya-maya pa natahimik nang may mapansin. Mula sa likuran isang halimaw ang sumunggab. Mabuti na lang nakailag bago matamaan. Naningkit ang mga mata dahil ngayon palang nakakita ng nilalang. May katawan na hindi mo malaman kung saang hayop may hahalin tulad. Pinalilibutan ng maliliit na baging. May hawak na tungkod na may liwanag sa itaas. Nag-iisa lang din ang mata ng halimaw. Lumitaw ito sa hangin sa kadaylanang walang mga paa. Panay sa pagsugod. Nagmula sa hawak na tungkod ang kapangyarihan. Bawat natatamaan ay nalulusaw kahit ang pinakamatigas na bato ay nabiyak. Hindi lang yun, bigla-bigla din itong mawawala. Namamalayan ang presensya kapag tinamaan ka na. Nang masagad ang pasensya, hindi napigilang magbitaw ng salita. Aba, ano bang problema mo, pareha? Hindi naman kita inaano ah. Bigla ka na lang lumilitaw para manugod. Sa pagkakaalam ko, humingi ako ng basbas sa mga elemento sa paligid. Hindi ko nakasalanan kung wala ka ng mga oras na yon. Saan ka ba kasi nagpunta? Kagad umilag si Tatay Albino nang umatake muli ang nilalang. Natataranta sa pagsambit ng orasyon dahil sa sobrang bilis ng galaw. Hindi na kinaya pang sabayan. Tumilapo na ang matanda. Gayon pa man minabuting tumayo at sinubukang muling makipagsabayan. Hindi nakapagdala ng patalim kaya umaasa sa nadadampot na kahoy. Kinargahan ng bisa kaya kahit papano nakakatapat. Kaso nga lang hindi nakatagal. Pinagtawanan pa siya ng nilalang. Huwag mo kong tawanan, hayop ka. Subukan mo kayang lumaban ng patas, bigla ka nawawala eh. Wala akong ganyang kakayahan kaya hindi kita masasabayan. Huwag ka namang madaya. Sa katunayan, kaya ding maglaho ni Tatay Albino sa mata ng kalaban sa pamamagitan ng pagkakarga ng sabulag. Sinabi lamang ito para makabuelo. Binago ang pamamaraan ng kalaban, pero sa sandaling bubuelo na sana ang matanda, humampas ang napakainit na hangin. Nakakapaso, kaya nagmamadaling lumayo si Tatay Albino. Naningkit ang mga mata habang inaaninag ang unahan. Mula sa masukal na bahagi ng kakawyan, unti-unting lumalakas ang apoy. Napangiti si Tatay Albino nang makilala ang nilalang. Walang iba kung hindi ang silakbon. Batay sa binibigay na senyales ng mutya, ito ang tinutukoy na maghahatid ng sakuna sa kanya. Hakbang na sana para sugurin, kaso napansin ang kilos ng kalaban kanina. Sa puntong ito sila ang nagharap. Wala nang sali-salita. Diretso bakbakan kagad.
Naganap ng matatagpuan para makaligtas sa sagupan. Hindi mawari ni Tatay Albino kung naganap nga ba ang nangyayari. Sa tanang buhay, ito ang unang pagkakataon na makakita ng labanan sa pagitan ng dalawang elemento. Parehong engkanto, parehong malakas, parehong hindi nagpapatalo. Natutuwa ang matanda habang nanonood. Naaalerto sa tuwing maglalaho bigla ang mga ito. Sasagi sa isipan na baka siya ang sunod na babanggain. Sa kabutiang palad, parte lang pala ng atake. Apoy laban sa hangin ang naging laban. Bubugahan ng apoy ng silakbon. Baging at hangin naman ang ihaharang ng isa. Ganon din ang nangyari sa loob ng ilang sandali. Napapabuga ng hininga si Tatay Albino dahil walang bago sa galaw ng mga ito. Naku naman inasahan ko pang magiging kapanapanabik ang laban. Parehong engkanto Kulelat pala yung mga to sa aktwal na bakbakan, pambihira naman Hindi na nakialam si Tatay Albino. Hindi na rin makapag-intay na makaharap ang silakbon. Habang nagbabanggaan pa ang mga ito, nagsagawa ng orasyon. Pinatibay ang puwersa ng hangin at baging. Nagulat pa ang elemento sa ginawa ng matanda. Sumenyas na lamang natutulong siya. Pumulupot ang baging sa silakbon. Tumindi ang hangin at bumuo ng ipo-ipo. Ang apoy ng silakbon ay umiikot na lamang sa iisang direksyon. Ginawa ng paraan ng matanda na sakupin nito ang sarili. Matagumpay na nagawa. Ang resulta ay nasunog sa sariling atake. Tinapos ng elemento sa pamamagitan ng pagkain nito. Buong nilunok ang silakbon. Matutuwa na sana si Tatay Albino, kaso umayos ng tindig matapos titigan ng masama. Ang nag-iisa nitong mata, nakatutok sa kanya. Naging alerto sa paggapang ng baging. Inasahan na rin ng matanda na siya ang susunod na kakalabanin ng sinumang mananalo sa unang sagupaan. Kaso nga lang nagtaka nang bigla itong umatras. Walang pasabi na tumalikod ang nilalang. Kasabay nito, ang paglaho at ang paghupa ng mutya. Wala nang senyales ng kalaban. Ay, ako. Dapat akong pumuksa sa silakbon Hindi ang engkantong yun. Sino ba yun? Ako dapat dahil siya ang kalaban ko, pambihira. Ito ba yung sinasabing magdudulot ng sakuna? Ay naku naman talaga Binaybayang daanan pawi. Kumaripas ng takbo ng matanaw ang tahanan. Kinakarga ni Bugoy at Jojo ang ina na walang malay. Nang suriin, hindi makapaniwala sa naabutan. Maraming marka sa katawan, iba pa ang bakas ng pagkapaso. Tumindi ang init ng katawan. Hindi na mahawakan kahit ang noo. Ano pong nangyayari? Bigla na lang pong nagkaganyan si Nanay Lucia. Tiyo, gamutin niyo po si Tia bago pa mahuli ang lahat. Naghihingalo na po siya. Nang ibalik ang tingin sa asawa, dilat na dilat ang mga mata. Mababaw na ang paghinga. Sisimulan na sana ang ritual, pero bigla itong nalagutan ng hininga. Nanlumong napasalampak sa sahigang matanda. Ginulat ng husto sa kaganapan. Ilang sandali pa bago natauhan. Lucia, makinig ka sa akin. Kumising ka, Lucia! Lalong gumuho ang mundo ng matanda. Gayon din ang mga anak. Humagulgol sa tabi. Malamig na bangkay na lamang ang nasa harapan. Labis na naguguluhan. Sa pagkakatanda, pinuksa na ang silakbon. Subalit ito ngayon, nagawa pang makapambiktima. Dali-daling idinaan sa tawas. Hindi inasahan na habang pinapanood ang laban ng dalawang elemento doon sa gubat, pasimpleng pumuslit sa tahanan ng tunay na kalaban. Pinunterya ang asawa. Tiyo, saan po kayo pupunta? Wala po kayo sa wisyo, wag po kayong umalis. Hindi, Jojo. Nakita mo naman ang ginawa ng animal na engkanto. Tatay ko.
Kapatid, anak, gayon naman asawa. Ano pa ang gusto niyang mangyari? Kung may problema siya sa akin, ako ang harapin niya. Tiyo, hindi po tong oras para... Nagtaka si Tatay Albino nang magbago ang galaw. Bigla itong nangisay. Unti-unting nagbago ang itsura bilang silakbon. Napatras ang matanda. Saka lang kumilos ng umatake. Sobrang agresibo na walang tigil sa pagsugod. Hindi makabuelo si Tatay Albino hanggang sa nagtamo ng pagkapaso. Kinuyom ang mutya. Sinikap na makalapit sa nag-aapoy na nilalang. Binanata ng orasyon. Hindi mawari ng matanda ang nararamdaman. Nawalan pa nga ng alaala sa kasalukuyang nangyayari. Ang namalayan na lamang nakalutang sa apoy. Walang nakikita kung hindi ang pagsiklab nito. Maya-maya pa biglang bumagsak. Nawala ng malay. Nang matauhan, nagulat nang malaman na ilang araw na magmula nang naimatay. Kahit anong isip, walang maalala sa nangyari. Hinanap si Jojo. Naluluwang binahagi ni Bugoy ang kaganapan. Naabutan na lamang na pareho silang nakahantusay. Hindi na paano ang katawan ni Tatay Albino, pero kay Jojo, hindi may paliwanag ang itsura dahil sunog na sunog. Matapos marinig, saka lang nanumbalik ang alaala. Paglabas ng silid, bumungad ang kabaong ng asawa at pinsan. Tay, hindi lang po si Nanay at Jojo ang namatay. Sa tingin ko pati po yung mutya nyo. Nakita ko na biyak eh. Dali-daling pinuntahan ang tinurong kinalalagyan. Nahati na ito sa dalawa. Pinakiramdaman. Hindi na malakas ang taglay. Gayon pa man hindi pa rin nawala ng tiwala dito. Dinasalan, inorasyonan, hanggang sa nabuo muli ang kapangyarihan. Matapos mailibing ang mga mahal sa buhay, pinag-isipang mabuti ni Tatay Albino ang magiging pasya. Pinagbasdan ang anak, matamlay na, magmula nang mawala ang ina. Sa huli, pinili ang kabubuti ng pamilya. Hindi naman sa pagtalikod, sadyang tinigil ni Tatay Albino ang pakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento. Patuloy pa rin ang gamutan, subalit ordinaryong sakit ng tao na lamang ang tinatanggap. Kapag may kapit ng sumpa mula sa engkanto o anumang elemento, ipinapasa ng matanda sa kapwa manggagamot. Kaibigan, alam kong nakikita mo ko ngayon. Ipagpatawad mo ang naging desisyon ko. Maraming taon din ang ginugol ko para paglingkuran ng mutya. Ngayon humantong na sa pagpapasya ng pagbitaw. Hindi ako tatalikod. Tatanawin ko pa rin isang tungkulin hanggang sa pinakahuling hininga. Hindi ako bibitaw sa paniniwala ko sa mutya. Hindi ko na lang kaya pang panindigan ang aktwal at pisikal na paggamit. Sa nangyari, pipiliin ko muna ang pamilya ko. Iingatan ko ang mga natira. Matapos magsalita, tila bumangon ang nilalang. Ang mutya na nakalatag sa bato, kumislap ng napakalakas. Tuluyang naglaho sa lugar. Yun na ang huling alaala. Yun na ang huling pagkakita sa mutya. Mas pinili ni Tatay Albino na talikuran na ang lakas ng isang bagay upang maprotektahan ang pinakamahalaga sa kanya. Ito ang kanyang kinarap sa pagkakaroon ng isang malakas na mutya. Kaya naman para sa mga nakikinig, ayon kay Tatay Albino, magsilbing aral ang lahat ng kanyang naranasan. Pag-isipang mabuti ang mundo na inyong pinapasok. Hindi lahat ng kwento ay pare-pareho patungkol sa lihim na karunungan. May mga maligaya, may mga masaya, pero may kagaya din ang kwento ni Tatay Albino na kailangang ialay ang mga mahal sa buhay, na kailangang ialay ang sariling buhay upang pangalagaan ang lakas ng isang mutya. Ito ang kwento ni Tatay Albino at kanyang karanasan sa paghawak ng mutya ng engkanto.
Tatlong patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, na-ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.